Hello guys. Okay, so ngayon class, proceed na tayo sa sample problem natin regarding area of irregular boundary. Okay, so sabi dito situation 23, a piece of land has an irregular boundary as follows. So given ang stationing, so itong mga station na to class is ito yung mga location kung saan siya nag-set up ng instrument. So that is with reference do sa baseline natin, so sa straight line. And then, nag-create daw siya ng offset distance papunta dun sa boundary. Ayan, sinabi din dito class, no? Stations are on straight line boundary. So, determine the area of the land by trapezoidal rule and determine the area of land by Simpson's 1/3 rule. So, try muna natin class i-visualize. So, ilang points meron to class? Lagyan nga natin ng points. So, parang ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kailangan nating malaman yung points kasi nga medyo maarte itong Simpson's 1/3 rule. Kailangan yung last offset distance is an odd numbered, which is okay naman siya dito kasi 7. So, try nating i-drawing. Okay, so lagyan lang muna natin class, no? Ito yung station 0 plus 0, 0, 0. So, lagyan nga ako. Okay. And then next is, ayan, 0 plus 0, 2, 0. 0 plus 0, 4. 0 plus 0, 6, 0. So, class, ano yung napapansin mo sa interval? Is it uniform? Yes, no? So, uniform to class. So, in distance between stations, so, subtract mo lang yan. So, this one is 20. Okay, so let's say meters. So, lahat yan class, 20 meters. So, pwede natin gamitin, no, yung formula para sa uniform. Kasi nga, sabi ko nga class last time, kapag yan hindi uniform, so, hindi na applicable yung formula. So, gagawin mo, segment by segment, kukunin mo yung area. So, ayan, no? Drawing lang muna tayo, class. This one is 10. One is 12. 15. 21. 29. 16. And then 8. So, siguro ito yung niya, no, boundary niya. So, hindi natin sure. Pero ito yung lumalabas na irregular boundary. So, lagyan natin class. H1, H2, H3, H4, H5, H6, saka H7. So, pero pag nag-board exam ka class, kahit wag mo nang gawin yan, rekta mo na sa calculator. So, number 104. So, trapezoidal's rule. Okay, copy ko na lang yung formula class. So, dahil uniform naman, so pwede ito. Okay, equal yun sa interval times 1/2. So, sulat na natin. So, equal sa 20 times 1/2 ng H1 plus Hn, yung magkabilang dulo. So, that is 10.24 plus 8.33. And then, plus, no? Take note, pwede mo na, ang kadalasan kasi niyan, minsan nakasulat, end offset. Kasi mga dulo sila, 'di ba? So sila yung mga end offset. So minsan sa mga makikita yung reference books, nakalagay yan end offset. And then ito, mga intermediate. Okay, na-discuss ko naman na to, pero yun nga, baka lang sabihin mo sa ibang books, iba yung nakikita mong formula. So the same lang yan. Okay, so next add natin yung mga intermediate. So
12.88. Okay, and that's it. Okay, so ayan. Ilan class yung area using trapezoidal rule. Okay, so sagot is 2081.1 and then unit is square meters. So sa choices, that is letter C and correct. Okay, so next, 105 using Simpson's 1/3 rule. Okay, so again, applicable since yung last is odd numbered. Okay, so ibig sabihin, pwede natin ulit gamitin itong nag-derive nating formula kanina. So, lagay natin dito. So, copy ko lang to class para dito na ako nag-aano. Ayan. So, since yan, applicable, so input na lang natin ng rekta. So that yung total area ay equal sa D over 3. So, 20/3. And then, H1 is what? 10.24. And then, plus 4 times ng mga even numbered. So, asan ba yung mga even dyan? So, lagyan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, lahat ng even numbered. So, ito, saka ito. So, 4 times yan. So, 12.88, 21.20, and then 16.12. And then plus yung mga twice naman ng odd numbered except yung first na odd and yung last na odd. So, ito naman yun. Yung 3 saka 5. So, magiging 15.01 plus 29.56. Okay, and then lastly, plus h sub n, yung huling add, which is yung 8.33. Okay, so using that formula, ilan ang total area? Okay, so sagot, 2056.73 and then square meters. So, sa choices, that is letter B. So, correct. Okay. So, sabi ko nga sa inyo class, hindi same yung bibigay na sagot, pero approximately, no, magkalapit yan. Kasi nga, magkaiba sila nung nung basis nila, no, nung pinanggalingan ng formula. So, pero yun nga, sa dalawa, yung mas accurate is yung Simpsons, no, using yung assumptions na parang parabola, no, yung mga boundaries. Okay, so ayan, so next problem tayo class. So wait lang. Okay. So ayan class, last sample problem natin regarding this topic. So situation 24, a series of perpendicular offsets were taken from a transit line to a curved boundary line. These offsets were taken 9 meters apart and were taken in the following order. So 2 meters, 3.24, 3.5, 5, 4.5, 6, and 7. So bilangin nga natin class kung ilan to. So, this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nako. So yung huling offset distance is even. So sabihin, malaking chance na magkaroon tayo ng problema kapag pinagamit yung Simpson's 1/3 rule. Which is yun nga. So number 106. So determine the area using Simpson's 1/3 rule. So next, trapezoidal rule. And lastly, determine the difference between
doon sa area na na-solve natin using two different methods. Okay, so try muna nating i-drawing, no? So, ito yung transit line niya. Okay, and then nag-observe siya 8 times. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 8. Okay, so drawing lang muna tayo, class, no? So, this one is 2, 3.2, 4, next is 3.5, and then 5, then 4.5, 6, and then 7. So, siguro ito yung kanyang curve boundary. Ayan. So, let's say ganyan. So, lagay ulit natin H1, H3, H4, sorry, wait lang. So, ito is H2, H6, 7, and then 8. Okay? So, ayan. So, number 106 tayo. So, by Simpson's 1/3 rule. So, sabi natin, applicable lang ito hanggang dun sa last na odd numbered offset. So, hanggang dito lang siya, class. So, hanggang dyan lang siya pwede. So, yung remaining, solve natin siya using trapezoidal rule na lang. Okay, so, sige, class. Copy natin yung formula. Okay. Say dito na lang. Okay, so, ilan ang area total, class na lalabas? Okay, so, substitute natin area total equals d over 3. So, sabi, di ba, 9 meters apart yan. So, puro 9. Okay, so therefore, distance D is 9 over 3. And then, H sub 1, so that is yung 2 meters. So, lagyan nga natin dito, class, para hindi tayo nalilito. Kasi pag dito tayo tumingin, baka malito tayo. So, transfer na natin siya sa figure. So, ito 2, 3.2, 4, 3.5, ilan to? 5, 4.5, 6, and 7. So, ayan. Balik tayo sa equation natin. So, A sub 1 is 2 plus yung even numbered natin, 4 times 3.2, 3.5, 4.5, and hindi kasama, class, yung etong H sub 8. Okay? Kasi nga hindi nga valid hanggang sa kanya yung Simpson's 1/3 rule. So, kahit even yan, hindi siya kasama dito. Okay? So, ayan, baka malito kayo doon. Then, plus, twice nung, intermediate odd numbered offsets. So, yung H3, 4, H5 is 5. And then, yung H7, so, hindi siya kasama. Yung H7, dito pa siya. Yung H sub n. So, which is 6. Gets? And kulang pa. Plus pa tayo nung trapezoid, which is eto, kulang pa tayo nito. So, assume to be trapezoid. So, that is magiging 1/2, 6 plus 7, and then times distance na 9. Okay? So, I hope na gets kung paano tayo nag-arrive sa equation na to. And
ilan class ang total area using Simpson's 1/3 rule? Okay, so sagot 270.9 and then square meters. So that is what? Letter C. So correct. Okay, so ayan class be extra careful sa pag-i-input sa calculator. Kasi class, kahit alam mo ang formula, no, kung nagmamadali ka at hindi mo alam yung limitation niyan, so mali yung makukuha mong sagot. And I think nasa choices yata yan kapag mali yung ginawa mo. So try mo na lang. So next, 107 using trapezoidal rule. Okay, so since uniform ang interval, so therefore applicable na naman ito, class. Okay. Ayan. So direct sub area total equals D is 9 and then 1/2 nung first and last offset, that is 2 and 7, and then plus yung mga intermediate offsets. So paano ko ba makukuha to? Kunin ko nga tong figure. So plus 3.2, 4, 3.5, 5, 4.5, and then 6. Okay, so ilan ang total area using trapezoidal's rule? Okay, sagot is 276.3 and then square meters. Okay, so nasa choices ba yan? So correct, no? Letter B. Check. So lastly, determine the difference between the two methods. So 108. So difference is equal sa edi ilan? Ito na lang, mas malaki ito, 276.3 minus 270.9. So kung tama ang sagot natin, tama ang makuha nating difference. So this one is 5.4 square meters. So nasa choices ba yan, class? Syempre, no? Sure na yan. Okay, so correct. So, ayun guys, hanggang dyan na lang class yung discussion natin regarding area of irregular boundaries. So, sana nagets nyo siya. And ganyan lang siya kasimple. So long as alam mo ang formula, alam mo ang limitation. Okay, so I hope you learned something. So next topic natin is about hydrographic surveys naman. Okay, so ayun guys. So thank you guys for watching. So see you next time. So God bless.